May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong tadahulon nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikadapulugunom nga semana sa ordinaryong panahon. Hulyo 29, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol, gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsa imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon, siya mitubag. Naibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw ug si Jesus miingon kaniya, ako ang pagabanhaw ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuon mamatay mabuhi ug ang tanang mga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw Kristo. Mga igsuon gyud ni Kristo, salamat kayo sa inyong maampuon o suporta na inyong gipadayag o gihalad diha kanamo mintras nagpahigayon kami sa muang 1 week na holy retreat dinhi sa Sugbo sa Cebu. Congratulations sa mga kaparian uban sa ato ang mahal na Arsobispo nga ato ang gipahigayon ang mahimong maampuon, fruitful ug meaningful kayo nga retreat na mo'y nakapadasig, naghatag og bag-ong kinabuhi, bag-ong enerhiya, o naghatag ka na mo og bagong insights o ganang energy sa pagpadayon diha sa pagpangalagad sa tulokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Salamat kay sa mga katawhan nga mo'y naghatag usab nato og kanang palamitang kaikag na pod o bag-o na po na natong kanang tumong tuyo sa pagpadayon. Kaya naman, kung di tungod sa inyong pag-ampog suporta, siguro po nga dili kami dali makasulod sa maong retreat o mawala o sa mga mong focus o attention. Salamat kayo sa inyong pag-ampo o pagpadayag sa inyong suporta kanamo. Ang atong ebanghelyo karon, sa ulob na to ang paghandom o solemnidad sa the tree of tulo ka saints sa atong ebanghelyo. Tulo ka mga santos ug santang mga suod ug duol sa dughan ni Jesus, kay Saints Martha, Mary and Lazarus. Mao na nga in the Roman martyrology, the church official list of saints of them, it says that Tarascon in France, Saint Martha Virgin, the hostess of our Savior, and sisters of the Blessed Virgin Magdalene and Saint Lazarus. However, only Saint Martha appeared on the general Roman calendar as a memorial until in year 2021 when Pope Francis added Saint Mary and Saint Lazarus to the July 21. So atong timan-an sa kadugayon sa panahon, ang gitagaan lang og recognition sa simbahan si Saint Martha. Pero mao na gito nga gidugang ni Pope Francis sa tuig 2021 si Saint Lazarus o Saint Mary. So mao na nga dili lang si Marta nga itong gipasidunggan karon kundi uban usab si Maria o si Lazaro. Mao na nga it is being clarified that Mary of Bethany was not the same person as Mary Magdalene. Although either of them might be the sinful woman, today's sibling saints are not much different than New
to imitate them from their holy witness and even from their mistakes, becomes friend of our Lord by inviting Him to dine in the home of your soul. So, sama usab sa magigsuon, kading tulog siguro po na magsuon no, si Maria, Marta, o Lazaro, they are not what we call belong to a perfect family. Pero ngano man nga nahimo man nilang suod si Jesus. Ngano man nga kaya man nilang padayonon si Jesus sa ilahang balay. So, di ba, karami taong despite sa atong mga imperfection, despite sa atong mga dili makaingon tag unworthiness and dili ta perfect, pero karami taong we are inviting perfect and holy person sa atong balay. Mao bitaw na ang karami taong usa sa mga nindot kayo nga kasinatian nato nini nga kung kinsa pa man ganitong mga balay nga karami taong matawag nato nga mga baro-baro kisa mga balay na kana matawag nato nga dili na magkanindot na mabiabihon kayo perpekto kayo nga muhatag sa ilahang accommodation and hospitality nga kanato. Ano ako man nasulti mag-isolve ni Kristo? Sa ako ang pagka-seminarista based on my exposure and experience di uban sa katawhan, kanang bitong naati kasi natian uban kanila nga kinsa tong pamilya nga mura bitaw dili pa inaana ka capable o mo welcome og kanang mga bisita. Mao na bitaw ang kanang bitong all out kayo nga og kanang bitong sincere kayo nga mopadayag sa ilahang accommodation. Ganyan naman ha. Kanang wala man gud sila wala yung mga pa-as if ba. Kung dili what you see mo gina transparent kaya sila kung unsa ang ilahang laragid nila wala na sila angay pangitago diya nimo kung dili kung unsa na ang imong makita mao gid pud ang tinuod nga sila sa usa sa mga niluti kasi natiyan kaniadto katong seminarista pa ko mga igsoon no kana bitong kana bitong during tingtulog na asa mo dapit nangaon usahay mao pa gyud ang lugar nga asa pod mo mga tulog. So nga bitong dayon kung unsa pud ang inyong ganang during ting kape, during ting pamainit nga katong sa sa Milo na imong gikuan bitaw kanang ilahang gipalit pa gyud. Itong gipalit lang sa tindahan o uban pa gyud katong tag dos ba ng asukar. Tunga-tungaon nila ang sachet sa Milo. Then sila may mutimpla, dayon ihatag na nimo, then itago nila to sa imabaw sa kisame bitaw tong sobrang nga sachet sa Milo kay may na lang to sulod na pod nga ting pamainit. Anak ko na wala ba ko nag-ingon nga sabi na nga lasawa po na ng Milo kay sabi na nga mura man nagibot lang og kanang asukar. Pero you know what? Dito na ko na-realize mga kanami itong accommodation pagdawat sa usak bisita nga usahan man yun nga maura man yun yung kapasidad usahan man yun nga maura man yun ang kaya namo which is mo hinundan nga at home kay ko sa maong pamilya alam bitong free pug ko padayag sa pag-ako tungod kay gipakita mo nila ang unsay naan nila. Wala kung unsay sudan mao ra gyud na. Musudan mi og kanang tinapa. Usa ka buok tinapa amo ana siyang palitaag pamaagi nga budaghan. Either ang usa ka tinapa amo ana siyang butang sa amo ang gisahan ng sayuti, either amo na siyang butangan og kanang miswa or udong. Agad para maparaos na gyud amo ang usa ka kananan. So ako na siyang gisaysay sa inyong maigsog ni Kristo. Kay sama pod sa kasinatian ni Maria, Marta o ni Lazaro, siguro makaingon ta nga napoy mga panahon siguro no nga the experience scarcity. Pero
Si Jesus gi-welcome niya po nila, gidawat niya po nila tungod kay nasayod sila nga si Jesus komportable o gana bitaw matawag nato nga nakipag-uban kanila nga walay pagreklamo usab. Siguro usa sa mga pagminumdum nato mga igsoon ni Kristo nga be who we are. Kung unsay na nato, kana lang pod. Kay kung inana magud nga ato ang pagpakita ngadto sa uban, transparent ta, wala tay mga pati tigpakaroon ingnon nga kinaiya na mao magud na ang mas ma-appreciate sa tao kanang sincere and honest nga pagka na attitude nato. Then ikaduha pod nga pagpahimangno sa tong ebanghelyo karon na sa pagsaulog nato sa tulo ka maigsoon na si Martha, Mary, and Lazaro nga sama usab sa ato ang pamilya ba. Naaman tayong mga nagkadaiyang mga batasan, naaman tayong mga nagkadaiyang mga attitude and character, pero despite sa to ang mga differences, we have one direction, we have one objective, and we have one aim and goal in life to worship and glorify God. Kani siguro no nga kinaiyang nga makapunan nato sa tuong mga ginikanan na kitang mga anak bisan pa sa mga natay mga attitude magyud nga dili mao dili pati ako bisa akong assessment sa kuang pamilya na magyud may mga batasan gyud nga dili gyud sa maayo ba, pero ang dili gyud nako mawala gyud na kinaiya gyud sa moang pamilya bitaw no kana yung pagsimba gyud sa adlaw Domingo nga bisan pa og kanang mga sa mga differences namo character and mga attitude nga dili maayo, pero pag abot gyud sa adlaw Domingo dili pwede nga dili mi manimba. Siguro mao ni ang nindot na makatunan nato sa mga igsoon nga sa ilahang mga differences as siblings, they have one objective and goal to worship and glorify God. Siguro mao pod na nga to ang nindot kay makatunan sa mga itudlo na to sa matag usa. Kay nga naman, kay bisan pa sa to ang mga apan, bisan pa man sa ato ang mga pagkamakasasala, bisan pa man sa ato ang mga dili maayo, pero ang lintunganay sa ato ang kinabuhi, ang maugid ang pagpasidungog o paghatag panahon para sa Ginoo. Kana siguro ang nindot na to nga makatunan. Ikaduhang punto nga anangay natong makatunan sa tong ebanghelyo sa to ang kasaulogan karon mga igsoon nga naagi tay panahon para sa Ginoo. Ikatulong punto mga igsoon gud ni Kristo na kana bitawng batasan sa nga bitawng pagpanumdum nato nga tungod sa ato ang pagkasuod, tungod sa ato ang pagka intimate na sa relasyon nato sa Ginoo, we can freely express our feelings to Him. Sama sa ebanghelyo nato karon. Og si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw. Kinsa ganito ang miingon? Si Marta miingon kay Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Di ba? Kung dili unta mamatay akong igsuon, kasi nag-ingon na ana si Marta. So nabit to yung mga panahon sa tong kinabuhi tungod sa kasuod nato sa usa ka higala nato. Nabit tong usahay ma-blame nato, usahay ato ang atong isalig ato ang pagbati tungod kay nagtuko magud kita nga kanabit ang tungod sa tong kasuod masabtan na ta nila. So inana gid ang tinuod nga panakigilay no, a real friendship na you can freely express who and what you are. Ako na man ko yung mga barkada before ko naordinahan, ako yung mga barkada or mga matawag na to nga suod kay higala kadtong nagtudlo ako karon pare nako. Ano tong ako ang usa sa mga dynamic nga ako ang namatikdan no. Kana bitong naamoy mga words, naamoy mga expression
nga kamo lang gid ang magkasinabot pa. Nagin mo ba communalities nga makapadayag mo sa inyong gibati with na dili maka-offend sa imo ang higala. Sa tungkol ikaw manggod, tungkol manggod nimo inana bitaw magsinukmatay mo, maglalisay mo, pero dili day tungod nga magpasakitay kundi it is one way of expressing your friendship. It is one way of showing how deep you know each other. Na sa inyong panaglalisay, mas napalalong panahon dahil noon ang inyong panaghigalaay. Nasama sa pagpadayag ni Marta, kung dili pa na kung ta Ginoo, dili unta mamatay ang igsuon. Nabitaw sa pagpadayag niya ani nga linya, bitaw transparent kay si Marta nga ning panayag siya pagbati ang kabalo siya nga dili siya pagahukman ni Jesus o si Jesus igo lang gid maminaw kaniya o andam pod nga muhupay sa iyang gibati kasub-anan. Kana siguro no na nindot nga atong makatunan sa ato ang selebrasyon karon nga tungod sa ato ang pagkasuod nga naagid tay mga expression natay mga pagpadayag nga kita lang yun na mga higala ang magkasinabot o magkasinabtanay dili na offend ang matag usa kundi dili mas mapalig-on pag yun nato nga ato ang friendship tungod kay naaman tayo mga communalities nga kita lang ang nagkasinabot. And last point mga igsoon ni Kristo, ang ato ang selebrasyon karon nagpadayag na God, Jesus Christ is a Son of God. Na siya ang naay katakos, nga naay power and authority over the dead. Kaya tungod kaniya, gipakita ka nato na gibuntog ni Jesus ang kamatayon, pinaagi diya sa pagabanhaw. Nasama sa iyang gibuhat ni Lazaro, iyahang gibuhi gikan sa kamatayon. Pero the resurrection of Lazaro and the resurrection of Jesus, si Lazaro sa dihang gibanhaw niyang pagbalik, namatay o balik. Pero si Jesus sa dihang nabanhaw, nagpadayon ang iyang pagkabanhaw hantod karon kay siya wala man niagi na ang kamatayon. Mao na po ang difference no, the resurrection of Lazaro and the resurrection of Jesus Christ. When Lazaro was resurrected from the dead, Lazaro died again. But when Jesus was resurrected from the dead, Jesus Christ still alive until this present moment. Nga nagpasabot nga si Jesus mao ang champion sa pagkabanhaw o gipakita kaniya nga siya naay in control niya ang kamatayon, siya ang naay katungod sa paghatag og kanang kinabuhi sa kanatong tanan. Na nagpasabot nga kanini ato ang mga kahigwaos, mga pain and suffering in life, that there's always resurrection waiting for all of us. Dili ita magpabilin diha sa kasubanan, dili ita magpabilin diha sa kasakitan, kundi dili naapoy kanang kaluwasan o naapoy pagkabanhaw nga nagulat kanato kay si Jesus man ang siya man ang Ginoo sa buhi, dili man siya Ginoo sa mga patay. So ako ang pagtimbaya usab sa ato ang igsong pari na si Father Eman, heartfelt condolences Father Eman nga og mga adlaw na ato ang misahan for the last time og ilubong na nato yung inahan nga masayod ako nga dili lalim nga maglubong sa kagulawang inahan. Stay strong, stay nga padayon ta sa pag-ampo nga aron ang mga pagmug-on o pagdawat sa maong kasinatian nakasub-anan nga sama pod sa nasinati ni Marta o ni Maria na kita nagatuo nga sa umaabot nga panahon nga naay pagkabanhaw sa tanang mga nangamatay kasama sa pagkamatay sa imong minahal nga inahan, siya usab makasinati og in communion with the saints and angels in heaven. Mao niya atong tumog tinguha man gyud. Mao niya ato ang litungan. Bottom line objective na to atong kinabuhi. To see God face to face in heaven and to be in communion with the saints and angels in heaven. Hinaot pa unta pinaagi sa atong mga pag-ampo o prayer intention
nga kung sa man makakulangon nato sa atong mga minahal sa kinabuhi, labi na atong mga inahan, nga mo'y naghimugso kanato aning kalibutan na, sila unta nga mahiluna usab ang ilahang kalag kay sila man usab ang mo'y dakong hinungdan sa pagpadako kanato o kung kinsa o kung sa takaron tungod man pod niya. Yes, walay perpektong inahan, walay perpektong nga pamilya sama sa ni Marta, ah, Maria o ni Lazaro. Pero kita gipahinumduman, despite of their imperfection, ang gugma sa Dios perpekto. Ang kanunay mo ay naghinlo, mo ay nagkanunay naghatag ka nato og dalisay na sa insaktong panahon kita pagabanhawon uban kaniya. Ako ang pagtimbaya usab sa tanan natong mga higala diha sa Mars MC, sabi na sa tuong mga security guards, sa tuong mga maintenance, ug sa tanang mga naminaw nato karon, labi na sa tuang mga kaigsuonan diha ng mga masakiton. Hinaot pa unta nga kamo kanunayon ng mga tagahupot sa dakong paglaom nga kini ato ang mga kasakitan ng mga nasinati aning kalibutan na dili kini permanente, that there is heaven is waiting for all of us nga kaning ato ang mga problema ug sakit na mga nasinati aning kalibutan na nagpasabot lang kini nga we are not permanent in this world, na kita usab lumalabay ning kalibutan na ug sa paglabay nato makaingon kita na ato ang nalampasan ang mga pagsulay aning kinabuhi, ato ang pagdatas sa maong bagong kinabuhi, kita usab gilinis o gipurify aron kita mahimong hingpit og takos nga makauban ang ato ang balaan o ato ang mga anghel ug santos sa langit. Mga igsoon, dili na kukutob, ayaw ka mo kalimot na ang pulong sa Dios sama sa kahoy nga gitanumdap din sa sapa kansan ang dili gayud malaya kay siya magpadayon man naghatag og mayong bunga tungod kay ang tubig niini naghatag man og sustansya kaniya. So busa, sama sa ato ang pagpangama sa atong mahal na Birhen dinhi sa Misamis non ang Birhen sa Kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat kinatong tanan ug God bless.